Si Boss Sergio Ortiz Luis Jr. po ating kausapin lamang. Siya po ang presidente ng Philippine Exporters Confederation Incorporated. Good morning po, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Kated, DJ. At nakita ko si Brother Jeff, kaibigan natin yan. Magandang umaga rin sa kanya. Salamat po sa inyo pong panonood po sa ating pong programa. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa desisyon ng Amerika sa pagtataas nga po ng ating pong taripa sa export? Ang binabanggit po sa mga balita ngayon ay 12.5% na. At ang dahilan daw po, dahil tayo daw po ay nag-export ng mga produktong ang gawa gumamit po ng kumbaga forced labor, mga paglabag daw ho sa batas paggawa, sir. Alam mo naman, Kated, nung nagbigay na reciprocal tariff si President Trump nung last year, no? Ginawa tayong 70%, 90%, huli, ni-reverse sa Supreme Court yung niya. Yung so, ang ginawa, in-standard tayo sa 10% tariff, no? Yung 12.5% na over and above that, yun yung ang sinasabi. Alam mo, PPEX lang yung tariff na yan sa forced labor. Alam naman nila wala tayo forced labor, no? Ang tinatarget yan actually, yung mga countries na hindi, like China, na sinasabi nilang source ng mga materialis natin na may forced labor na ginagamit. Sa Pilipinas, lahat ng batas, pinasa natin against forced labor, sinusundan natin yan. Kaya kailangan, siguro, sayang lang yung paalalang best ally tayo na US Ala naman nangyayari. So yan ang importante, noong last year, despite of the reciprocal tariff, 15% na export ng Pilipinas pupunta sa US. Kalahati niyan, electronics and semiconductors. So, doon sa electronics and semiconductors, noong last year, nasa zero tariff yan, suspended yung tariff dahil kailangan nila. Doon naman sa kalahati, marami ron agricultural products natin, sama na ron yung coconut. Nakasiro tariff pa rin yun. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ngayon nila. Pero alam naman natin na nila na wala tayong forced labor. So, siguro paalala sa kanila na tayo best ally dito, kung meron man lang value kay President Trump yun, yung mga exemptions, ibigay uli sa atin dahil last year, in spite of the tariff na binigay, lumipad ang export natin. Lumakas. At even the first quarter, in spite of the worry nila na mataas ang presyo, tumataas pa rin yung export natin. Ngayon, hindi ko alam kung anong interpretasyon at ano ang gagawin dito sa 12.5% tariff nato kung ibibigay sa atin yung mga exemptions. So sir, ito hong inyong grupo na confederation ng mga exporters, ano po ang main export natin dito? At yung sinasabi niyo po ng mga exemption, yan ba benepisyo ng most of your members? Paano po? Ang kalahat, sabi ko 15% ng Philippine export goes to the US. Sila yung pinakamalaki so far. Kalahati doon, mahigit kalahati actually, electronics and semiconductors. Yung kalahati, marami agricultural product, mga toys and houseware, mga Pero yung nakaraan nga, exempted pa yung mga yon sa tariff, doon sa 10%. Ngayon, hindi ko alam kung i-exempt din nila sa 12.5%. Hindi nyo pa alam. So, kailan magkakaalaman? Ang masakit dito, siyempre, yung mga buyers natin sa US, until they understand it, naka-hold yung order. Dito naman sa Pilipinas, yung mga nag-manufacture, siyempre, hindi ka naman mga manufacture kung hindi ka sigurado kung mabibili o hindi. So, talagang, wait and see tayo. Galing nga rito si Kundito nagbisita, siguro binigyan naman ng DTI sa kanya. I hope na maibibigyan siya kay President Trump yan. So sir, anong balak niyo gawin ngayon, sir, sa inyong grupo?
wala. Just remind them, may mga ano kami na tayo hindi naman ginagawa natin lahat ng magagawa natin tungkol sa forced labor at pinasa natin lahat yan. Hindi natin kontrolado yung ginagawa sa ibang bansa. Hindi naman natin alam kung ano yun. Hindi naman na ina-identify. So paano natin wala lang? Hindi na tayo nasama riyan. Hindi naman tayo involved sa forced labor. Yun nga po, no? Yung sinasabi na forced labor, kumbaga, bakit hindi tukuyin specific, no, ng Amerika? Anong forced labor napakahigpit nga sa atin dito? Hindi parang ano ho ito, hindi ba ang pananaw ng iba parang ginagawa tayong hostage dito at yung iba nga ngayon pa lang yung itong progresibong grupo ngayon pa lang sinasabi na nako may kaugnayan sa Paksilica. Parang ganoon naman po eh. Well, actually, pretext lang yung forced labor yan dahil di-reverse nga yung tariff ano niya, yung tariff yung di-empower niya yung tariff para gagamitin pang blackmail. Kaya nga marami rin dito nagdudulda. Yung Paksilica, binibigyan natin lahat sa kanila para makapag-iwan sila. Babanata naman tayo ng forced labor ngayon na hindi naman tayo guilty. Ano bang klaseng relasyon meron tayo sa Amerika? Yun nga po, no? Kapag ho ba ganyan, as in, kayo ho sa grupo ho ninyo, meron ba ho kayong mga action to formalize everything? Matanong po ang DTI dito, ang DFA, kung ano ba talaga ito nang magkaalaman po tayo para nang sa ganon, magkaroon ng certainty ang inyong sektor. Well, meron kami mga dialogue, tuloy-tuloy na ba? Nagtutulungan tayo sa DTI, sila sa Foreign Affairs, sila yung main ano yan. Alam mo naman, talagang hindi natin malaman kung ano iniisip dito sa TAP. Hopefully, mapakiusapan at ma-exempt tayo dahil tayo nga yung best ally nila rito. Tayo tinatamaan yan. Actually, 60 countries yan eh. Yan yung 60 countries na dealing with China actually. Yan ang binanata nila. Okay, sige po. So, wait and see muna. And then, ito nga po, no, itong inyong patuloy pong ugnayan. Sige po, matanong lang po namin kayo. Sir, ang inyong pong grupo, ano ang inyong expectation sa SONA mamaya ng Presidente? Well, number one, na yung mag-focus sana sa economic, alam mo naman, nakaraan taon, ang daming bills ng LEDAC, 52 yata yun. Wala ba na kung nalalaman na pa sa isa, dalawa lang yata. Dahil nauubos sa politika yung mga legislators natin, nadidistract tayo, 2 taon na lang natitira kay Presidente. Sana naman, makapokus na tayo sa bilihin, paano mapapababa, natin yung maparusahan, yung mga paparusahan. Pero mabilis sana, wag nang parusahan sa public relation. Wag nang public relations. Ano pong what do you mean specifically? Press release, wala pa. Yung hinihintay ng tao, hindi naman nangyayari. Hinihintay ng tao na mabilanggo. Ako naintindihan ko po, baka naguhunos dili lang ho kayo, no? Mabilanggo, hindi ba ho, kasi meron naman na bilanggo ngayon, no? Alam niyo na kung sino, tapos may iba na nabilanggo, wala namang kaugnayan sa flood control. Opo. So kayo po, sino pong hinihintay ninyo? Kumbaga, ano ito? Kasi ang dami ho mahaba-haba yung listahan na unang binanggit nga ho ng maging na ombudsman at ng presidente. Yung sana, alam naman natin kung sino yung inaasahan ng mga tao na hindi ko maintindihan kung bakit hindi ba pailan ng kaso, kada rin na ba mag-file kaya gusto nila. Sige po. Tapos yung impeachment po, sir, baka daw ho mag-drag all the way till November Yun ang, nung amin nakapanayam, ang spokesperson po ni VP Sara, si Attorney Michael Powa, sabi niya, baka nga po umabot ng November. Sa inyo pong hanay, ano pong ibinubunga nito? Sa inyo po, sa mga nagdinegosyo? Alam mo naman, yung proseso na yan,
tatakbo, bakit tayo nadidistract masyado lahat yan, sana, yun nga sinasabi namin, 2 taon na lang natitira sa administrasyon. Nadidistract pa riyan. Legislature, walang maipapasang kahit sinasabi na, ginagawa lang trabaho na. Yung alam ko, 52 yung bills ng LEDAC na priority bills. 21 doon yata yung sinasabi na kailangan maipasa ng June. Na ipasa, 2 lang yata. So kumbaga, well, kayo din po naman siguro, wala din naman tayong choice kasi nasa kamay nila itong usad nito pong impeachment trial. Pero kung kayo pong tatanungin, kasi ngayon sir, if you notice, magbabago na schedule. Gagawin na pong 10 a.m. to 2 p.m. And then, hindi pa ho yan araw-araw. 3 araw lang yan sa isang linggo. Kung kayo pong tatanungin, ano ho ba ang dapat lang para ho maka-move on na po din tayo at magkaalaman na po tayo, magkaroon tayo ng certainty sa ating pong politika? Hindi ko nga alam. Basta sinasabi nga lang natin, nauubos yung panahon nating lahat dyan. Hindi lang yung sa hearing mismo, sa gabi, lahat ng media, lahat ng hindi naririnig mo, hindi na napapag-usapan yung problema natin sa ekonomiya. Nakalimutan na. Oo. Nakatuon ang pansin ng lahat dito po sa trial tsaka yung mga magkabilang panig na nagtatalo-talo. Opo, sige. Sige po, so Sergio Ortiz Luis Jr., muli po salamat sa inyo pong panahon at tayo po kasama ho ninyo kami sa ating pong panalangin na unahin nga po itong kabuhayan ng ating mga kababayan. Ay, maraming salamat na Kated sa pagkakataon binigyan mo. Opo, thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.